I know it's time to change, it's time to grow, not only in our church, Jesus our victory, but tayo mismo ang makaranas ng paglago, ng pagbabago. Hindi pwede tayo ay palagi ang karnal, makalaman, makasarili, sa kabila na tayo ay tumanggap na kay Kristo, at hindi po rin palagian na tayo ay palaging baby sa ating pananampalataya. Sa ayot gusto natin, habang tayo nagpapatuloy, tumatanggap, nakikinig, at isinasa puso ang mga aral na siyang dahilan bakit tayo narito tuwing may gawain. Sapagkat ang salita ng Diyos ay binibigyan tayo hindi lamang ng buhay, kundi ang salita ng Diyos ay patuloy na nagpapabago sa atin. We don't grow by chance. And we don't grow by accident. Don't believe that. Kahit naman ang isang nilalang, ang isang tao, kung hindi mo yan pakakainin, mamamatay yan. Hindi naman yung biglaan kang lumabas sa mundong ito at pagkatapos kusa ka na lang tumataba, kusa ka na lang tumatanda. Hindi. We don't grow by chance and we don't even grow by accident. Sa katunayan, mas na-appreciate natin yung paglago at yung pagbabago sa atin kung nakikita natin kung paano tayo nakikipag-cooperate, nakikiisa sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay. And it doesn't happen by chance. We must learn to cooperate when God deals, when God speaks. Learn to cooperate when God disciplines you, when God corrects you, when God molds us. Pag tayo po'y binabasag, wala naman tayong choice kundi ang tayo ay makipag-cooperate, ang makiisa. Walang isa man ang makapagsasabi dito na may karapatan kang piliin ang daang gusto mo. Yamang ikaw, kung naniniwala ka, yamang ikaw ay naging kabahagi na ng paghahari o pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga tayo nasa kaharian. Alam ba niyo anong ibig sabihin ng bakit tayo nailipat na sa kaharian? Sapagkat mayroon ng naghahari sa atin. Dati tayo naghahari sa sarili natin, pero ngayon pinaghaharian na tayo ng Diyos. Kung anong kalooban niya, sa awat biyaya ng Diyos, ito'y unti-unti nating nakikita, naunawaan, napapag-aralan, naiintindihan. At unti-unti ang kalooban ding iyan ang siyang isinasakatuparan natin sa ating buhay. Sabi nga ng Biblia, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, siya'y isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Wala na ang dati niyang pagkatao. So yung dati, kung hindi man minsan ang mawawala, at least nakikita natin day by day, year by year, ito'y unti-unting nawawala, kumukupas, at ito'y napapalitan din ng bago. Imposibleng mapalitan ka ng bago na hindi mo na mawala yung luma. Hindi naman kayo nagsusuot ng bagong damit na hindi niyo tinatanggal yung lumang baro. Hindi mo naman ipinapatong yung bagong baro mo doon sa lumang baro. Pag ikaw ay nagsuot ng bagong baro, tiyak na inaalis at tinatanggal mo yung lumang baro mo. Ganon din sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga sabi ng Biblia, behold, new things are come. Masdan mo, narito, pawang mga bago. Pero imposible naman na makita natin yung mga bago na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin kung tayo'y palaging nakafocus sa luma. It's impossible. Kung hindi mo pa maiwan-iwan ng luma, imposibleng makita mo yung bago. Minsan, kahit anong klaseng magandang solusyon ang ibinibigay namin sa inyo, sa mga panahon kami nagbibigay ng payo, nagbibigay ng pangaral, napakahirap tanggapin at i-embrace yung napakagandang solusyon kung hindi naman natin gustong alisin ang ating mga mata at kaisipan doon sa luma.
You keep on embracing the old issues. That's why you cannot see the new things that God is about to do in your life. Kaya nga, yamang tayo ay may mga bagong dapat makita. Kailangan matutunan din nating tanggapin na ang mga luma, listen, pakinggan niyo ito, ang mga luma ay dapat mawala. Ano yung luma? Maya-maya ay mababasa natin kung ano ang mga luma. Si David ay sinabi niya sa Psalms 51:5, I have been evil from the day I was born, from the time I was conceived. I have been sinful. Nakita na ito ni David, kaya wala po tayong may dadahilan. Sigurado, hindi pwedeng hindi mo tatanggapin ang iyong kamalian dahil from the day I was born, I have been evil. And from the time I was conceived, I have been sinful. Pero nangako ang Panginoon, ito yung napakagandang balita. Ang sabi, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ito yung bagong balita. Ito yung magandang balita. Siguro ngayon, nangangaral ako and I talk about change. Iniisip ninyo, ano ba yung magbago sa akin? Marahil, hindi nga lang ninyo napapansin, hindi nga lang ninyo nahahalata na may mga bagay na dapat mawala na sa iyo, pero hanggang ngayon, siguro nagmamatigas ka pa, nagkukunwari ka lang, pero ang totoo, may mga bagay na dapat mabago sa iyo. Hindi natin tanggap dahil sa pride. Ang sabi ko nga, we resist change and we don't want to embrace change because of pride. Ayun ang problema. Kataasan. Ayaw mong isuko ang sarili mo. Mahal mong sarili mo masyado. Masyado mong dear na dear ang sarili mo. Na kapag may mga bagay na dapat na matanggal, dahil dear na dear mo at mahal na mahal mo ang sarili mo, parang ayaw mong tanggapin ng sarili mo, dapat masaktan, dapat makorek. Wala naman kasing nababagong hindi nasasaktan. Pag tayo binabago, sigurado nasasaktan tayo, expect na niya. Wala naman tumatanggap ng correction na hindi painful. Well, syempre, sa isang taong bukas ang puso at may bababang puso, hindi na magtatagal yung kahirapan at hindi yan mag-i-struggle ng matagal kasi tanggap niya eh. Sa una, masasaktan ka, pero sa kalaunan ay matututunan mong i-embrace yung change kasi tanggap mo. Mababang yung puso. So, the day will come, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti. So ngayon makikita mo na yung mali mo. Dati hindi. Dati puro pangangatwiran ka. Pero ngayon, makikita mo na may mali ka. Yung mga nakasanayan mo noon at masyado ka na pagbigyan noon ng sarili mo at sanggang-sangga kayo ng sarili mo, darating ang oras, ikaw na rin mismo ang kakalaban sa iyong sarili. Dahil makikita mo ang pagkakaiba ng mabuti. Darating ang panahon, mahihiya ka sa iyong sarili. Darating ang panahon, tatawanan mo ang iyong sarili. Bakit? Dahil makikita mo ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. At ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. Isaiah 5:20-21. Sana hindi ito mangyayari sa atin. At hindi ito sana nangyayari sa atin. How terrible it will be for people who call good things bad and bad things good. Who think darkness is light and light is darkness. Who think sour is sweet and sweet is sour. How terrible it will be for people who think they are wise and believe they are clever. Darating po daw ang panahon, ang masama ay sasabihin nilang mabuti. At darating din ang panahon, ang mabuti ay sasabihin nilang masama. Di ba obvious yan nung nagsalita si Manny Pacquiao? Hiningin lang ang opinion ng tao, siyempre magsasalita ang tao dahil hiningin yung kanyang opinion, edi sasabihin niya yung side. Nag-react naman itong mga nasa TV personality at sila galit ng galit. Bakit?
Yan nga ang problema. Ang sabi ng Biblia, terrible it will be for people who call good thing bad and bad things good. Ang masama, tatawagan nilang tama lang. At ang tama naman, ay tatawagan nilang mali. Tama si Pacquiao, pero siya ang pinagbibintangan mali. At tama naman yung sinabi niyang mali sila, pero sinasabi nilang sila'y tama. It's very terrible. It's already happening. Nawa, tayong mga Kristiyano ay hindi tayo madadala sa mga ganong pangyayaring nangyayari sa ating kapaligiran. Mag-iba kayo ng kaisipan. Mag-iba kayo ng landas. Sa pangalan ni Jesus. Kung gusto nyo ma-rapture, kung gusto nyo mapabilang sa pagbabalik ni Jesus at makasama at makapisan siya, kung gusto nyo pagpatay ninyo, diretso kayo sa buhay na walang hanggan, mag-iba kayo ng daan, mag-iba kayo ng landas, ngayon pa man. Hindi lahat po ng Kristiyano nagsasabing, Lord, Lord, they shall enter into the kingdom of God. Hindi lahat na nagsasabing, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. Alam mo, si Pablo, inamin niya, ang sabi, alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Ito ang taong naliwanagan. Ito ang taong nakakaintindi. Ito ang taong mababa. Ito ang katangian ng taong natutunan na niyang tanggapin ang kanyang sarili. Hanggang kailan kaya tayo matututong tanggapin ang ating sarili? Bakit hindi mo tatanggapin ang sarili sapagkat mayroon namang kapatawarang iginawad na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at tayo kinahabagan na? Bakit hindi mo tanggapin na ganun ka? Ano pang pinagmamalaki mo na hindi mo matanggap na ganun ka? Hindi pa ba sapat ang ginawa ni Jesus kung bakit siya namatay para tubusin ka bilang isang makasalanan? Ano bang kwenta na naging kamatayan ni Kristo sa krus para sa mga makasalanan? Kaya may namatay para sa mga makasalanan upang ikaw na makasalanan, na umamin na ikaw ay makasalanan, ay bibigyan ng bagong buhay. Nahihirapan tayong lumakad sa bagong buhay dahil hindi natin maamin-amin ang ating totoo at tunay na kalagayan. Sabi ni Pablo, alam ko na walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting at ang masamang hindi ko gusto, ang siya kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang na nanatili sa akin. Kaya nga, ang tanong, aware ba tayo? Alam ba natin na ang mga luma ay dapat na unti-unting mawala sa atin? Aware ka ba sa iyong pag-uugali? Aware ka ba sa iyong pagkatao? Kilalang kilala mo ba ang iyong sarili? Siguro, alam mo, pero hindi mo lang tanggap. Paano malalaman ng isang taong hindi niya tanggap? Simple. Pag kinokorek siya, nagre-react. Minsan umiiwas. Pag tinuturuan, tumatakbo. Pagkatapos, magbubukas pa ng mali ng ibang tao para mapagtakpan ang kanyang sariling mali. Magchichismis siya ng ibang chismis. Magbubukas siya ng kapintasan ng ibang tao. Pero ang totoo, meron siyang dapat ayusin sa kanyang sarili. Yan ang problema ng mundo ngayon. Hindi matanggap. Nakikinig tayo, hindi maamin. Ang ituturo niya, mas masama yon, mas masahol yon, mas grabe yon. Pero hindi niya alam, grabe din siya. Alam niyo, sabi nga ng Biblia, tayong lahat ay tulad ng tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Isang payo lamang po. Mag-ingat ka, ikaw na nagsasabing nakatayo na. Mag-ingat ka, baka bigla kang mabuwal, baka bigla kang matisod. No barbell, for Satan himself is transformed into an angel of light. Si Satanas man ay nagpapanggap bilang isang anghel ng kaliwanagan.
Kaya nga, ito tama na ang pagpapanggap, di ba? Tama na. Nagagawa ito ng diablo He can transform himself into an angel of light. Hindi ba delikado yun? Na pwede pala? Yes, he can. Itong 2016, alam ng Diyos, ang Jesus Our Victory Church ay handa na sa change. Alam ng Panginoon, we are all ready at hinug na tayo sa pagbabago. Ang change ay blessing, hindi curse. Ang change, hindi ito burden, kundi ito'y magbibigay ng kalayaan at kagaanan sa ating buhay. Huwag mong isipin, sandali lang, huwag mong isipin na kapag tayo inuudyo kang magbago ng Diyos, pahirap yan. Burden yan. Don't believe that. It's a lies from the devil. It's a deception from the devil. Kaya tayo binabago dahil ano? Dahil iniiwas ka niya sa kapamakan. Binabago tayo para iiwas niya tayo sa ano? Sa kapahamakan. See? The day will come, people will say, Lord, we preach, Lord, we heal the sick in your name, Lord. We cast out devils. Lord, we prophesy in your name. And yet, the Lord in return will tell these people, I never knew you. Ayaw naman po nating masabihan ng ating Panginoon, the day will come na pagharap mo kay Kristo, Lord, nagsimba ako. Lord, every Sunday nandyan ako sa JOV. Lord, nandyan pa ako ng Tuesday. Lord, tumutulong pa nga ako. Lord, nag-contribute ako, etc., etc. Minsan, ito ang problema na i-equate natin, na ihahalin tulad natin yung akala nating change doon sa mga pagsimba, contribution, sakripisyo. Bagamat kailangan yan, dapat mo lang gawin yan para sa iyo yan Pero hindi pa yan yung pagbabago. Ginagawa mo yan papunta at patungo sa pagbabago. Kaya ka nag-a-attend, kaya ka dumadalo ng gawain, kaya ka nagsisipag, kaya ka nagbabasa ng Biblia, kaya ka nananalangin, kaya ka tumutulong. Hindi dahil para sabihin mo nagbago ka na. Hindi ka pa nagbago. Yan ay mga daan lamang at instrumento patungo sa pagbabago. Huwag mong i-equate ang iyong sarili doon sa mga akala mong ginagawa mo yan. Nagpalit ka ng reliyon, nagbago ng simbahan, nagbago ng mga friends, nagbago ng doktrina, nagbago ng turo, nagko-communion na. Dati hindi ka nagko-communion. Akala mo minsan, yan yung change. Kapatid, do not equate yourselves to those things you do in the church as an equivalent to change. No. Those are necessary. Those things are good. Dapat lang yan. Pero ito, ang totoong pagbabago. Gusto yung malaman. Sa pangalan ng Panginoon, itong sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan. Ito lang na-discover ko. Sometimes, when I preach and stand here, there are many people nakatingin sa akin. Akala mo nakikinig. Pero kung tatanungin mo sila, itong sagot nila, hindi nila naintindihan at naunawaan ang kanilang naririnig. Alam mo nyo bakit? Merong masamang espiritu na nagkaroon ng entry point sa inyong kaluluwa. Paano mo pwedeng bigyang puwang si Satanas para i-invade ang iyong soul? Kahalayan, pornography. It's easy to access doon sa mga bagay na alam mong it will be going to pollute your mind. Alam mo, kahit ako sabi dito, kung may demonyo na nandiyan sa kaisipan mo, it will be very difficult for you to understand what I'm saying. The reason why, nagbigay ka ng daan at puwang sa isang demonyo na ngayon namumugad sa iyong kaisipan. Na kahit ako nagtuturo dito, minsan hindi mo naunawaan, hindi mo naintindihan because
You have given him the access into your mind. Ang isip mo marumi. Ang isip mo unclean. Punong-puno ng basura. Mas marami ka pang oras sa mga games. Candy Crush. Candy Lollipop. No, kung ano-anong mga ganong-ganong bagay. Nakakalungkot lang minsan dahil minsan ini-invite pa ako na maglaro ng mga Candy Crush. Kaya alam na hindi ako naglalaro niyan. No? You see, I will not allow myself as a Christian, not as a pastor, as a Christian. Hindi ko pa hihintulutan ng aking sarili na i-pollute ng mga bagay na alam kong walang kabuluhan na hindi naman nagbibigay ng pakinabang sa aking sarili. Never. Hindi ako sa nagmamagaling. Hindi ako sa nag-i-spiritual. Tama lang ang ginagawa ko. Dahil gusto kong ingatan ang aking buhay sa mata ng Diyos at gusto kong mapakinabangan ng Diyos ang aking buhay. Paano ako mapapakinabangan ng Diyos kung ang ating kakaisipan ay punong-puno ng basura? So, hindi tayo alipin ng halayan. Wala na silang kahihiyan, kaunti man lang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ano yung conversation nyo? Minsan dinadaan na lang sa biro, pero ang totoo nito, may malaswa. Dinadaan na lang sa joke. Pero ang totoo nito, it won't profit, benefit yung nakikinig sa iyo. Kung ganun ka, ano sa palagay mo? It will be very difficult for you to do the will of God because puspos ng kalaswan ng iyong katawan. Salita mo, kalaswan. Joke mo, kalaswan. Biro mo, puro kalaswan. Puro kalaswan ng kalaswan. What do you think what will be going to happen to you? No wonder, pag nasa church, hindi ka nakaka-ride, hindi ka nakaka-connect, kasi puro nga malalaswa. Ano sabi ng Biblia? Yan ang buhay natin. Alipin tayo ng kahalayan. Wala tayong kahihiyan. Wala tayong ibang inaatupag kundi pawang kalaswan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Sana lalo kayo mag-attend, ha? Baka naman sa next Sunday ayaw na ninyo kasi mukhang nakikita ninyo, nare-review kayo, nako-correct kayo. O anong gusto ninyo? Ang turuan ko kayong manood ng pornography at ang sasabihin ko sa inyo, verse by verse, sasabihin ko saan kayo maghanap ng mga site na para kayo masiyahan dyan? O kung yung ganito yung tuturo ko, ano sa palagay niyo? Matutuwa ba kayo? I don't think not. Ayaw din ninyo yan. Siguradong lalayasan ninyo ako kung ibang tinuturo ko dito. Yamang ang tinuturo ko ay katotohanan dahil ang nais ng Diyos ay yung tayo magbago. Pasalamat kayo, mahal tayo ng Panginoon. Konti lang nag-amen. Hindi ganyan ang iyong natutuhan tungkol kay Kristo. Nangangahulugan po, kung tayo may Kristo na sa buhay, siguradong magbabago tayo kasi hindi yan ang ituturo ni Kristo sa atin. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwaatang pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, tama na ang pagsisinungaling. Amen. Itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayo lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Pwedeng magalit, pero huwag kang magtanim ng galit. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Yung nga kayo hindi lang lumulubog ang araw, buwan pa nga ang inaabot taon pa nga hanggang ngayon yung galit nyo nandyan pa. Dito, from 7 to 6, from sunrise to sunset,
Taken mo, na-deal mo yan. Hindi natin maiwasan lang tayo magtampo, pero wag mo ngayang manatiling tampo mo ng mga marami pang araw. Bakit? Delikado ka. Akala mo minsan hindi delikado yan, makinig ka. Akala mo minsan okay lang. Alam mo bakit? Kung ginagawa mo yan, binibigyan mo ng daan ng pagkakataon ang dyablo. Sapagkat ang sabi sa susunod, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Makinig ka. Paano mo na pagbibigyan at binibigyan ng pagkakataon ng dyablo? Yun na. 1, if you abhor bitterness and unforgiveness in your mind and in your heart. And this is the reason why kung bakit ang sabi ng Biblia, listen, pay attention, huwag mo ngayang matapos ang isang araw na hindi mo dinidilyan. Bakit? Pag nakita ni Satanas sa iyo yan, nagiging chance niya at daan niya yan sa iyo para na hindi mo alam. Hindi naman kasi nangangahulugang possess ka para sabing si Satanas ay inaalihan ka o nagkakaroon siya ng entry sa iyo. Alam mo, sabi ko nga, ito napansin ko. Maging ang demonyo ngayon, marunong sila na makibagay. Hindi na sila bulgar. Kasi kung nagbulgar sila, madali sila ma-expose. Palalayasin sila kagad. Halimbawa, kung merong narito, bigla siyang mangisay-ngisay, tapos tatayo siya, magsasalita siya, at ituturo ang kamay niya sa akin, bulgar siya kagad. And I can rebuke that demon spirit right then and then. Pero ngayon ang mga demonyo, natutunang makipag-blend doon sa personality ng tao. And this is the reason why, wag natin siyang bigyan ng pagkakataon. At nanahimik ang born again sa JOB. Paano pa? Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Minsan napapahiya ang pangalan ni Jesus. Alam nilang Kristiyano tayo. Pero the way na umasal tayo, iba. Hindi nga lang nagsasalita, pero minsan kapag tayo ay nagfe-Facebook, idaan sa magandang pangungusap, pero nahahala tayong galit. Don't do that. Please. Dalawang ang pwedeng mangyari. It's either mamayang gabi babalik si Jesus o baka ikaw mamamatay. Paano kung hindi ka nakapagbago? Tanong ko sa iyo. Paano kung hindi ka nakapagbago? Gusto mo bang mahalin tulad doon sa binabanggit ng Bibliang pinatawad siya ng kanyang maestro pero siya hindi nagpatawad sa kanyang kapwa. Bandang huli, anong ginawa ng maestro? Ipinatapon siya sa kadiliman, ipinagapos, at ang sabi ng Biblia, doon magngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Well, siyempre ayaw naman natin mangyari yun. Kaya nga ang sabi ni Jesus, bago kayo manalangin, magpatawad muna kayo. It's impossible na nagpe-pray ka, hindi ka nagpapatawad. The Lord will never hear and listen to your prayer. Kung punong-puno ka ng revenge at kung puno-puno ka ng offense, punong-puno ka ng hatred at punong-puno ka ng bitterness na hanggang ngayon ay hindi mo inaalis sa iyong kaisipan, God will never listen to your prayer, not even accept your worship. Never. Ako seryoso ako sa simbahang ito. Seryoso ako sa aking trabaho. Seryoso ako sa pagiging Kristiyano. When I really talk about change, I'm really serious about change. Really. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag na ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Nandyan siya. Sealed mo yan. Huwag mo siyang saktan. Paano ko nasasaktan ng Espiritu? Makinig ka. Paano ko nasasaktan ng Espiritu ng Diyos? Paano ko nagigrib ang Espiritu ng Diyos? Simply, ang Santong Espiritu ay nagigrib sa atin pag meron siyang gustong dapat mong gawin and yet we keep on refusing.
Sometimes the Holy Ghost wants you to repent in some certain things and some certain issues, but sometimes we keep on refusing. And did you know kung sino nasasaktan dyan? It is the Holy Spirit. Nagbibigay siya ng tulong, nag-offer siya ng help sa atin, but you refuse. Nagmamalaki ka pa, lumalaban ka pa, but the Holy Ghost is knocking sa puso mo. Because the Holy Ghost wants to help you. But sometimes we refuse. Sino nasasaktan? Yan pa naman ang nag-iingat sa atin. Iniingatan niya tayo. For what purpose? Bakit tayo iniingatan? Siya ang nag-iingat until the day of our complete redemption. Yan ang nag-iingat sa atin. Dahil hanggang ngayon, hindi pa lubos ang pagtutubos sa atin. Lulubusin pa lang yan pagdating ni Jesus. At sinong taga-ingat? It's the Holy Spirit. Paano ko lalabanan at sasalansangin yung alam kong siyang nag-iingat sa akin? No, I cannot afford that. Hello. Somebody say amen for that. Huwag saktan sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Yan, inulit na naman. Sama ng loob. Tingnan mo katabi mo, gawin mo lang sama ng labas ka mo. Alisin na ninyo ang sama ng loob. Ang poot. Bakit, Bishop, hindi ko matanggal ito? Nag-automatic sa akin. Bakit nag-automatic? Alam kong mali, pero nag-automatic. Pag nandyan na yung tao, bakit parang nag-automatic? Umiiwas na ako, automatic na. Alam mo bakit? Yun nga ang problema. Nagiging bandage tayo because babalikan ko yung sinabi ko kanina. Nagkaroon ng entry point si Satanas, gaya ng tagubili ng Biblia. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Pero kung nabigyan ng pagkakataon ng dyablo, mapanamantala ang dyablo, mapanamantala ang mga demonyo. I-hold niya ang parte ng utak mo na hindi mo alam na wala kang kalaban-laban. That's why we should be careful. Alisin ang sama ng loob, ang puot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, gusto ko lang maging mabait ka mo. Gusto ko lang maging mabait. Amen? Hallelujah. Gusto ko lang maging mabait. Sabihin mo, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Dahilan kung bakit tayo ay dapat magbago. One, because no one is exempted from the attack of the enemy. He can put sickness in your mind. He can put trouble in your mind. Kaya hindi ka makatulog, nagkakaroon ka ng insomnia, nagkakaroon ka ng depression because you allowed the devil na magkaroon ng access. Ganito pa naman ang pakinggan nyo. Si Satanas ganito, okay. Pag nakapasok yan, nagkaroon ng entry point. Hindi yan happy na mag-isa yan. May ka-fellowship pa siyang iba. Tatawagan niya yung iba niyang kasama. Kung ang eksperto ko, puot. Kung ang eksperto ko, galit. In-invade kita. Nandyan ako sa isip mo. Magtatawag ako ng isang demonyong depression na magpapadepress. Magtatawag ako ng demonyong magbibigay ng lungkot. Magtatawag ako ng demonyong magkakaroon ka ng insomnia. Magkakaroon ka ng schizophrenia. Magkakaroon ka ng bipolar. Lahat-lahat. Totoo ito. Ganun ang mga demonyo. Kasi bakit? May entry na eh. Once na nagkaroon ng entry yan, madali na lang magtawag ng kanyang mga katropa. Totoo ito. Believe me. And so, this is the reason why we must be careful. That's why I am campaigning change in this church. Why I campaign change? Because we will not allow the devil na magkaroon ng hold sa atin. We should not give Satan a foothold. Hallelujah! I remember ang sabi ni God kay Cain pagkatapos siya magkasala.
ang sabi, ang kasalanan, ang diablo ay nag-aabang sa pintuan para lupigin. Pangkinggan nyo yun, ha? Saan siya nag-aabang? Sa pintuan. Bakit? Once na nagkaroon niyang entry yan, kahit naman, halimbawa, nanloob yung magnanakaw, nanloob siya, pag nagkaroon ng siwang ang pintuan, ganunan na kayo dyan, labanan na. Kung mahina, kung nanay ang natira, kung katulong ang natira, di madali na makapasok. Kaya nga dapat ang pintuan palagi nakalak. Kasi kung nagkaroon lang ng siwang ang pintuan, ang diablo mapanamantala. Pagpasok niyan, wala ka na magagawa. Pagpasok niya, tatawagin na niya ang kanyang mga kasama. Alam mo, may nakasulat sa Biblia na lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his device. May diablo, may demonyo, mayroon tayong kaaway. Ang ating kaaway, hindi flesh and blood. Ephesians 6 ang sabi. Ang kaaway natin ay mga masasamang spirito. Alam niyo sa 1 Chronicles 21:1, may nakasulat dyan, nais guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan nito si David na mag-census. Si Satanas, manggugulo yan. No? Inudyukan ba naman niya si David? Bakit? Merong nakitang entry point kay David na pagmamataas. Kasi si David gusto niya magmayabang because he's the greatest. Nakita iyon ni Satanas at nag-take advantage si Satanas kay David para guluhin ang buong Israel. Think of that. Kaya nga ang sabi sa 1 Peter 5:8, control yourselves and be careful. The devil, your enemy, goes around like a roaring lion looking for someone to eat. Gusto ba ninyong laklakan kayo ni Satanas? Looking for someone to eat. Be sober. Control yourselves. Be careful. Be vigilant. Magpakatino kayo. At alisto. The devil, your enemy, goes around like a roaring lion, looking for someone to eat. Alam nyo, si Judas Iscariote, sa Mark 14:10, ang sabi ng Biblia, he was handpicked by Jesus himself and even given the authority to cast out devils. Pero hindi nakikita ni Judas na siya mismo ay dapat ma-deliver. But he was given that power. And when he had called unto him his 12, gave them what? Against to cast and to heal and all manner of. Now, tingnan nyo ito, tingnan nyo ito. Sa John 13:2. Tingnan nyo. Sa panahon ng hapunan, basahin ninyo, 1, 2, 3. Do you think alam ito ni Judas? Does Judas knows what thought this was? Alam ba kaya niya na ito'y galing sa diablo? Hindi. Ang alam ni Judas, galing lang ito sa sarili niya, pero hindi niya ito alam na galing sa diablo. Babalikan ko yung kanina. Pahiram ng pandinig. Anong sinabi ng Malakay? Darating ang panahon, darating ang oras, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Meaning to say, madidiscern ninyo ang tinig ni Satanas at ang tinig ng Diyos. Hindi lahat ng pumapasok sa kokote ninyo kayo yan. Minsan tanggap mo kasi akala mo ikaw lang. Pero hindi mo alam, hindi sa iyo galing yon. It's the suggestion of the devil, planted by the devil himself. Sa panahon ng hapunan, inilagay. Read over and over. Inilagay. Inilagay. Say inilagay. Say it again. Inilagay. Saan? Hindi sa mata, hindi sa tenga, hindi sa kamay. Saan? Inilagay saan? Sa isip ni Judas. Kinompleto pa.
anak ni Simon Iscariote. In-specify. Kasi ang diablo, pag magtrabaho, specifically kung sino ang gusto niyang titirahin. Ang alam lang kasi ni Judas ay yung kanyang ambition to manipulate Jesus' mission by inserting his own agenda. Kasi ang tawag kay Judas, the zealot, sapagkat masyado siyang nangangarap na ang bansang Israel noong panahon ni Jesus ay makalaya na sa pang-aalipin ng Roman Empire. Bagay na laman din ng puso ng mga alagad. Kasi naalala ko lang, nang si Jesus ay mag-ascend na sa langit, kahit ba naman sila hindi lang si Judas, ay nagtanong kay Jesus, Lord, kailan po ba ninyo palalayain ang Israel at gawing muling isang bansa? Nagtanong sila, sad to say, hindi sa panahon ng mga alagad nangyari ito, kundi sa panahon natin noong May 14, 1948. Itong tanong nilang ito ay nangyari noong May 14, 1948. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Bakit nila ito tinanong? Wala kasing sariling identity ang Israel noon. Palestinian. Wala silang identity. Kaya nagtanong, Lord, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. See? Pero alam ba niyo nangyari ito noong May 14, 1948 mismo? Yung pangarap nila ay hindi nila nakamtan sa panahon nila, nangyari sa panahon natin bilang tanda na si Jesus Christ ay babalik na at malapit nang babalik. Come on! Woo! I want you to see that. Gusto ko makita ninyo yan. Gusto ko makita ninyo yan. Gusto ko makita ninyo yan. Gusto ko makita ninyo. Alam mo bakit? Hindi aksidente na nasulat ito sa Biblia. Alam nyo bakit ito naisingit sa Biblia? Ito ay isa sa mga sinyales na muling pagbabalik ni Jesus. Hindi aksidente na lumabas sa bibig ng 11 alagad ni Jesus. Kailan ninyo muling itatatag ang Israel? Hindi aksidente yan. Kasi kung babasahin ninyo ang kontekstong ito, patungkol ito sa muling pagbabalik ni Jesus. Naisingit ang salitang para bagang ang Diyos ay nagbigay ng clue or cue or pasilip na ang panahon ng pagbabalik ni Jesus, isa sa mga dakilang tanda na mangyayari ay ang muling pagtatatag ng Diyos sa bansang Israel. At ito'y nangyari noong May 14, 1948. Tanong nila na hindi nangyari sa panahon nila at ito'y nangyari sa panahon natin. That can only mean one thing. He's coming. Kaya nga, nagmamadali ako na ngayon ibigay ang mga turo at aral na tutulong sa atin para tayo makapaghanda at para tayo makapagbago. Masaya na tayo sama-sama. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Palakpakan ninyo ng malakas! Alam nyo, ang sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Habang ang mga lagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap, sila'y nakatitig sa langit habang siya'y iniaakyat sa langit. Walang ano-ano'y, 2 lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila at sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. I'm so excited with that. He's coming. Nasilip ba ninyo na sa talatang 6 hanggang 11 ay nabanggit yung kailan muling itatatag ang Israel?
that words are not accident. As if the Lord and the Bible is telling us one of the greatest signs of His coming is, again, ang muling pagtatatag ng bansang ito. And so, my friend, mga anak ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo. It's high time. Totoo naman kayong Kristiyano, edi pangatawanan na natin. Totoo naman kayong tumanggap kay Jesus, edi pangatawanan na natin. Naniniwala naman kayong born again, edi totohanin na natin ang pagiging born again natin. Meron akong nasabi sa inyo nung last Sunday, and let me close with this. Si Herod ay minsang nagkaroon ng pagkakataon na marinig si Jesus para baguhin si Herod. Walang pinalampas ang Diyos. Hari ka man, gobernador ka man, mababang lipad ka man, tax collector ka man, hostess ka man, farmer ka man, mangingisda ka man, ordinaryong tao ka man, wala siyang pinalampas. Ang kanyang salita ay narinig, ang kanyang correction narinig, ang kanyang warning narinig, ang kanyang babala ay narinig. This man, Herod, he heard the truth about Jesus, but the sad is, he refused to embrace change. Jesus is already knocking at the door of Herod's heart, an opportunity to invade the private life of King Herod, but King Herod doesn't want to. He closed his heart. But here comes another man by the name of Pontius Pilate. Pontius Pilate is a governor. Alam mo, you can read some about Pontius Pilate here. Let me just quote some incident that happened during his time. Would you kindly please pakita nga niyo sa... Okay. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? And then, tingnan nyo, sumagot si Jesus, ikaw na ang may sabi. Lalo Panginoon talaga iba eh. Kumbaga, sa'yo na rin galing eh. Alam mo na palang ako ang hari ng mga Hudyo. Ano pang gusto mong iparating? Piloto ay Pilate, ba't hindi ka mag-decide? You should decide once and for all. Tama, may kapangyarihan kang palayain ako, pero may kapangyarihan ka rin na tanggapin at kilalanin mo ko bilang hari ng mga Hudyo at bilang tagapagligtas ng mundong ito. You can do that, Pontius Pilate. Ikaw na ang may sabi. And then it says, ngulit nang paratangan siya ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Sabi, kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo? Ngunit hindi pa rin siya umimik. Kaya't labis na nagtaka ang, think of that. Bakit kaya hindi umimik si Jesus? Alam na kasi ni Pilato yung katotohanan eh. I don't need to justify. You know the truth. Parang tayo. Alam na natin ang katotohanan eh. You know the truth. Kaya nagtaka ang gobernador. And then it says, ang sabi, alam ni Pilato na naiinggit lamang sila, kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa. Anong sabi ng kanyang asawa? Huwag kang makialam sa tao yan. Sino itong babaeng ito? Si Claudia Procula. Anong sabi ni Claudia Procula? Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinahihirapan ako ng panaginip tungkol sa kanya. Tignan niyo, mismo ang asawa niya ay nag-witness na si Jesus Christ ay Messiah. Si Jesus Christ ay Savior. Si Jesus Christ ay King. At ang sabi niya sa asawa, huwag mong pakialaman ng taong yan. Please, huwag mong pakialaman. Ano pa? It says, dire-diretso lang. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang nais sa iyong palayain ko? Ito. Ginawa ng gobernador, nagbabaka sakali, si Jesus ang pipiliin.
Bagamat kayang magdesisyon ng gobernador sa oras na yon na palalayain si Jesus, pero parang umiiwas si Pontius Pilate. Parang yung mga born again, umiiwas sa katotohanan na kailangan mong mag-decide. Ang gustong ipag-decide ni Pontius Pilate, yung asawa, pero dapat siyang mag-decide. Ang gustong ipag-decide, ito, ang bayan, pero siyang dapat mag-decide. Eto si Barabbas! Si Barabbas! Yan ang sabi. Sigaw nila. Kung gayon, sabi niya, anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Namumutla na siya rito. Sabi, sumagot ang lahat, ipako siya sa krus! And then ang sabi ng Biblia, bakit? Bakit? Anong nagawa niya masama? Pati si Pontius Pilate, nagtatanggol na rin siya kay Jesus. Nanuwaring gawa ng marok kaya kayo. At yung gawang marok. Balo ko maingit kayo mo niya. Pangan niya na niya. Ibarabas, kriminal niya. Bala ko mo, palayain niyo. Jesus, ala na yung gawang marok kaya kayo. Hindi, kriminal niya. Hindi, yung papalayain niyo. Makanya yung tamo minsan, mas pilyan tayong marok kaya sa aking gusto. And then it says, ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Ipako siya, ipako siya, ipako siya sa krus. And then it says, kaya siya'y muling tinanong ni Pilato. Kasi sabi niya, kasi ito si Jesus. Anong gusto yung gawin ko rito? Sabi niya. Anong gusto yung gawin? Sumigaw. Siyempre, nalungkot ako. Ang ginawa ko, halika nga rito, mag-usap tayo. Mag-usap tayo, dito ka. Nakukonsensya na ako sa'yo. At ang tanong niya, wala ka bang gustong isagot sa kanila? Narinig mo, ang dami ng kanilang paratang laban sa'yo. Ngunit, hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Bakit? Ang gustong magdesisyon dito ni Jesus, si Pilate. Ang gustong magdesisyon ni Jesus Christ, ni Pilate, labas siya. And then the next, tuwing pista ng Pasko, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo. Sino mang hiningin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo noon, ang pangalan ay Barabbas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain ko ang hari? Ito, no? Kumbaga, nagbibigay na siya ng suggestion. Oh, no. Ito ang gusto niya, ito. Kasi bakit alam niya, ito ang sugradong pipiliin dahil wala namang kasalanan. Kaso, ang sabi ng Biblia, sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. And then, sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga taong bayan na maghimagsik. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ng mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya pinabalik niya sa atin si Jesus. Pasaan, di ba? Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Ipinahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Mamagasay ay Pilato. Pahagupit na niya mo. And then, go na. Kaso, baliktad. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit, sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya hatulan ng kamatayan. Ipapahugupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Napakalakas ng kanilang sigaw. Ganon din tayo. Thank you, sir. Sa panahon natin, gaya ni Pilato,
nahaharap ka sa isang katotohanan na dapat kang magdesisyon para sa pagbabago. Pero minsan, pilit mong ipinapasa sa iba. Pero hindi mo alam, you must decide for yourselves. Alam mo ang katotohanan, you must decide for yourself. Please. Hindi niyo ako masisi. Balang araw, aminin ko, magkita-kita tayo sa walang hanggan. Sagrado ito. Kayong mga tinuruan ko, kayong mga pinastulan ko. At ito naman sasabihin ko, taas ang loob. Nahaharap ako sa Diyos at sasabihin kong ginawa ko ang aking tungkulin upang pangalagaan, turuan ang mga tao ito. I have done my part. But the decision still lies to each and every one. Shall we bow our head? Father, we thank you. Father, we bless you.